it's a good day. Tomorrow it's a good day. Amen. So, amen. Para sa ating Corinthians 11 verse 10, yun na nga yun. Amen. Yun na nga yun. At para naman sa ating verse na Job, verse 2 ng 1, yun na nga din yun. Praise God. Amen. Glory to God. Amen. So, it's a morning. Amen. Praise God. So, malapit na umaraw. Praise. So, dadako ngayon tayo sa kwento. Yung praise God. Sinasabi nila na ang tawag dun is ang tawag dun sa kwento na yun is philosopher. Ano bang ibig sabihin ng philosopher? Philosopher stone, mga ganyan. Amen. So, titingnan natin mabuti. Amen. Praise God. Wala naman tayong alam tungkol sa mga philosopher. Sabihin natin, pilosopo ka. Ganyan. Pag sinabing philosopher, ang maririnig mo, yun ay mga halimbawa ng mga bagay na importante. Yung gamit na importante. Yan. Tulad ng mga bagay na importante. Yan. So, ibig sabihin nun, philosopher stone. Yan. Mahalagang gamit. Diba? So, mararamdaman natin yung presence totally ng philosopher's stone kapag meron tayong elemental magic, diba? So, doon pa lang. Kasi yun yung gamit na yun yung mahalagang gamit. So, titingnan natin anong gamit, totally yun. Elemental magic. So, may kahulugan na bagay. Amen. Sa panahon totally ni panahon ng kapatid ni Moises, nagkaroon din siya ng mga kayamanan. Amen. So, doon pa lang. Sino ba yung prinsipe na yung totally na yun? Basta kapatid ni Moises yun. Amen. Nagkaroon siya ng kayamanan totally. At yung mga yaman na yun ay mga ginto, alahas, porselas, iba't ibang uri ng kagamitan. Diba? So, tatalakayin natin, meron ba siyang philosopher's stone? Amen.
So, dun pa lang, amen. So, maraming kagamitan na makukuha niya. So, titingnan mo, Philosopher's Stone. Tapos, nasa kanya yung mga kayamanan. So, nung pumunta sa dagat pula, nawala yung lahat. Diba? Amen. So, dun pa lang, malalaman natin na isang uri yan ng kagamitan. Diba? Amen. Kumbaga lahat totally ng kagamitan ng importanteng bagay nandoon mismo sa Ehipto. Titingnan mo. So, ibig sabihin pala lahat ng mga mahalagang bagay nahulog sa karagatan. Amen. So, doon pa lang, alam natin kung meron doon Philosopher's Stone or meron mga gamit na mahalaga doon. Diba? O sa loob pa nga lang ng pyramid, marami ng mga kayamanan. Okay? Kumbaga, ang pahiwatig doon sa kayamanan, hindi mo na makukuha kung hindi mo pinagsumikapan. Diba? So, kailangan pinagsumikapan mo. Pag wala kang gamit, walang mahalagang gamit, wala kang maipupundar na gamit. Diba? So, dun pa lang, inaalam na natin yung mga mahalagang gamit. Amen. Praise God. So, iba yan totally sa kwento na sinasabi totally na ng mga sabihin natin ng huwarang mga anghel. So, kasi ang kayamanan ng mga anghel, totally yan. Tatanungin natin ang kayamanan ng mga anghel doon. Yung, kumbaga, yung mga ulap na yung kalangitan na. So, kung binigyan sila ng Diyos totally na importanteng bagay or mahalagang bagay, yun, praise God, yun ay nasa ilalim na ng pananaw ng Diyos. At kung yun ay sabihin natin, ang mga anghel ay disipulo ng mga anghel, yun yung mga tutulong sa'yo. Diba? Siyempre, bibigyan ka ng mahalagang bagay. Amen. Praise God. At yung mga mahalagang bagay na yun ay sabihin natin ay talagang mga huwarang bagay. Mga importanteng bagay. Amen. Praise God. Kailangan napakahalaga sa kanila totally na sila ay tulungan or what, hindi kaagad sila ma-aprobahan na tulungan. Hindi ganun kadali. Amen. So, merong pananaw totally ng ang Diyos na merong, sabihin natin, biglaang pananaw. Yan. Paniniwala ako totally sa consequence totally na merong ang Diyos na merong biglaang pananaw So, yun ay mahalagang bagay yun. Kasi hindi lang ibig sabihin ang bungo ng tao, ibig sabihin pag yun ay nalagas, hindi naman ibig sabihin na kailangan mo ng
ng matang importante. Kumbaga yun, sabihin natin, mata ng Diyos. Yan. Hindi mo lang kailangan ng ganun ng mahalagang bagay totally na ikakabit sa katawan mo para ikaw ay maging maayos. Hindi ganun kadali. Kailangan meron kang sinasabing consequence na ibig sabihin mahalagang pananaw o mahalagang aspeto ng pananaw. Hindi ka naman tatablan totally ng mga ganong klaseng pananaw eh. So, kung ikaw ay mahalaga talaga totally, sabihin natin, ang pananampalataya ng Diyos ay aspeto ng kagalakan ng isang tao. Hindi naman ganun kadali totally na oo. Sa matinding pananaw yun matinding pananaw ng Diyos, mga ganyan. Yan. Na ikakahalaga. Okay? Amen. May mga bagay na sa sitwasyon na hindi importante. Pero natin, hindi importanteng bagay. Yan. Kasi nauukol lang naman tayo sa bagay. Yan, yung hindi importanteng bagay, itinatapon. Yung hinawasiwas ng Diyos. Pero yung napahalagang importanteng bagay, yun ay tinatago. Okay? Amen. Napakahalaga nun eh. Praise God. Sa pamumuhay ng tao. Amen. Okay? Kung gaano kahalaga totally yung importanteng bagay, ganun talaga sa Diyos yung isang bagay na yun. Yan. Niniwala ako sa pananaw na ganun. Can satisfy what only you can fill, the longing to be known again. Desperately I seek a cup that won't run dry. Fill me with your love again. Purify my to lay at your feet. Jesus, I give to you every part of me, my everything.